Morning everyone. Palakpakan natin ng Diyos. Isang mapagpalang umaga. Napakalinaw ng gospel. Sabi dito, we're blessed because the mystery of God's kingdom or the kingdom of God is being revealed to us. Ano ba ang isa sa mga misteryo sa kaharian ng langit? Ang isa sa misteryo dyan ay ang healing. Healing or seeing people getting healed is a manifestation of God's kingdom. Kaya minsan meron din ang tawag na people are in ecstasy pagka gumagaling. 2 days ago, kasi sinabi ng aming obispo, Fernando, mayroon ka ng iPhone 6. I-record mo yung mga gumagaling. Itong batang ito ay ano siya, pinanganak na cerebral palsy. Pinanganak, hindi siya nakakalakad 2 days ago. Hindi ko makikalimutan nung hinawakan ko siya na yung kanyang paa talagang distorted. As a matter of fact, hindi siya makatayo. So, ginanyan ko yung paa niya. Tapos, bigla siyang tumayo at naglakad. Since birth, with cerebral palsy, hindi ko makakalimutan yung nanay niya. Halos himatayin sa gulat, sa saya. Yun po ang kaharian ng Diyos. At ang sabi ng pagbasa ngayon, mapalad ang mga mata na nakakakita nito at ang tenga na nakakarinig. Dahil ito ang paghahari ng Diyos. Kahapon naman, nandun din ako sa Jensan. Minsan hindi ko alam kung kailan darating yung sobrang anointing. Halos lahat ng nasa wheelchair naglakad. Lahat. This is in front of everybody. Tumayo, naglakaw. Tumindog. Doon naman sa Glan, sa may Sarangani, isang bulag. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Ang mata niya almost cannot open. And I opened her eyes. Sabi ko, anong sakit mo? Wala po akong nakikita. Then I prayed. Tapos, open your eyes. Actually, tinulungan ko pa siyang mabuksan ang mata. And then sabi ko, ilan ito? Isa, Father. Ito, 5. Ito, 2. On the spot, nakakita. At napakarami pang himala ng Diyos. Yan po ang paghahari niya. Bakit ito nangyayari at nagaganap? Sabi nga, ito ay inilihim. Yung may kaunting pananampalataya, hindi ito kukunin. Kung hindi madadagdagan pa, dahil sa mga nakikita at naririnig natin. Pero imposible itong makita at marinig natin kung wala tayong pananampalataya. So kayong lahat na nandito ngayon, parang narinig nyo lang, umiiyak na kayo. Ganoon din po ang nangyari kahapon. Hindi ko makakalimutan yung isang teenager. Alam mo naman ang mga teenager, nakatingin lang. And then, kitang-kita naman nila yung lumpo kung paano lumakad. Tumutulo na yung kanilang luha. At saka yung mga lalaki to na brusko, nakatingin lang. Siguro for 3-4 hours, nakaganyan lang. Nag-iisip, ano kaya ito? Totoo kaya ito? Pero the truth in front of them cannot contradict. What they are seeing is the reality that somehow, if they contradict to it, they're contradicting themselves. So they cannot help it
but believe. Kaya sabi niya, kayo, wala pa kayong nakikita, mapalad na kayo. Dahil sa pananampalataya, faith is such a gift na ibinigay na sa inyo. Kaya hindi na yan kukunin ng Diyos. Ang gagawin na lang natin ay just keep it. And the joy that is attached to it. Minsan, wala na tayong pangahawakan kung hindi ang pananampalataya. Time will come. Kagabi, may isang Chinese, ang apelyido QY, contractor daw dito. Bata pa. Very successful. He's from Cotabato. Minsan kaya po gusto kong pumunta sa Mindanao, dito sa parteng ito ng Pilipinas. Maraming Muslim. Ang mga Muslim, pumupunta po sila sa akin at nagpapapray over. Lahat yan. Hindi ko alam kung anong particular charism ang ibinigay ng Diyos sa akin kasi kahit pupunta ako ng Middle East, ng Europe, yung mga kings and queens, sheikh, they come to me. And this is where I realize, and this is what I realized, before God, pare-pareho tayo. Tayo lang mga tao ang sira-ulo. We are fighting. Sabi ko nga, I'm praying and I'm hoping that time will come in our country that there will be no such divisions, especially in terms of our faith. Sabi ko, kailan kaya tayo magiging mature sa ating consciousness and knowledge about God? That before God, pare-pareho tayo, walang pagalingan. Alam mo, it saddens me because in this particular ministry, I saw and I experienced the universality of God, that God is for everybody, especially for those who are sinners and marginalized. Kasi wala akong pinray over. Pag hindi ka nagsimba, hindi ka gagaling. No. Minsan, yung pang hindi nagsisimba, yun ang pinapagaling ng Diyos. Hindi ko alam kung bakit. At minsan kung sino ang laging nasa simbahan, yun ang pinahihirapan ng Diyos. Hindi. Kaya, you have to think about it. Most people in the church are problematic. Minsan iniiwasan ko ang mga tao sa simbahan. Makulit. Talagang tawag ng tawag sa akin. Lahat na ipinapray. Ang dami pagkatapos magpapray, may nakakalimutan pa. Oh, Father, may nakalimutan pa ako. Tatawag na. Kaya ini-o-off ko na ang aking cellphone. It's a reality. I do not know, it is a mystery. Minsan, kung sino pa ang malapit sa simbahan, siya ang santambak ang problema. Hindi natin alam yan. Kaya, sabi nga ni Sister Teresa of the Child Jesus, Sister, Teresa of Avila, kaya daw kakaunti ang kaibigan ni Jesus. Dahil, pagka napalapit ka sa kanya, maraming problema. Hindi ba napapansin? Kaya hindi umaalis-alis lahat sa simbahan. Pagkakatapos ng isa na naman. Hindi na naubos-ubos. Well, balance naman ang buhay. What is our consolation? Even though we have problems, we know that we have God who cannot say no to us. And besides, the moment we experience God, and if that experience is so authentic, this experience will not leave us. This will remain in us forever. And sometimes, that is the very experience of God's kingdom. Marami pong misteryo sa mundo. Pero isa sa pinakamagandang misteryo ay ang ipa-experience sa atin ng Diyos, yung tinatawag na kanyang kaharian. The very kingdom of God. Hindi ko makakalimutan nun. First time kong nag-pray over ng bedridden.
Bago ako mag-pray over ng bedridden, ako po'y nagre-retreat sa mga madre. Hindi ito RBM, Agustinians. Kalaban nila sa vocation promotion. Alam mo, ang mga vocation promotion, pagandahan ang mga madre ng pagsayaw kung paano makaka-attract ng vocation. Diba? Anyhow, hindi ko makakalimutan ito. I got up so early and it was in Palawan. Siguro ang mga RBM maagang mag-prepare ng breakfast. Itong Agustinian late. Ay ako na may napaaga ng gising. Sabi ko sa madre, "Ma, sister, do you have coffee and breakfast ready for me?" Sabi niya, "Father, you're too early. It's 5 o'clock. 6 o'clock pa ready. Magpapabro pa ako." Sabi ko, "Okay, I'll go to the chapel and come to me when you're ready." After an hour, true enough, sabi ng madre, "Father, ready na. I'm on my way to the rectory." Kung ako'y naglalakad magpuntang rectory to eat from the chapel, may isa namang madre doon nagwawalis. Ganyan naman ako. Sabi, sipag naman ang madre na ito. Nagwawalis. Kitang-kita ko nung pinulot na yung patay na ibon. May hawak akong kape. Nung ilalagay na ng madre yung patay na ibon, nag-change ang kanyang mind. Tinakpan uli yung garbage bin. Ang sabi sa akin, "Padre Suarez, healing priest, ito ang ibon, buhayin mo." May hawak akong kape. Ang ibong isa na sa kamay ko. Okay, gagawin ko rito. And I close my eyes, nakatingin ang madre. After 1 minute, tumipad ang ibon. Alam mo, halos mahimatay ang madre. Umiyak at humingi ng tawad. At ang sabi, "Father, patawarin mo ako." Sabi ko, "Saan?" Siya ngayon ang gumusulat ng catechism sa mga public schools. At yun ay isa sa istorya niya. Nabuhay ang ibon. Tapos, nose spread all over. Doon sa Palawan, kaya na ako'y nagmisa, mayroong isang nabangga na teacher, ayaw bayagan ng hospital. Kahit waiver, ayaw bigyan kasi bedridden siya, flat. Ang sabi, nung dumating late na kasi hindi mapirma-pirmahan ng waiver. Ang sabi, "Nako, puno na." Ang sabi ng bedridden, "Doon mo ako ilagay sa may CR. Tiyak pagkatapos ng misa, iihi si Father." Eh dito na ako dinala. For some unknown reason, pagkatapos na ng mas napaihi ako. So, nasa ng CR? Doon ako papunta sa CR. Sabi ng bedridden, "Father, kailangan palakarin mo ako. Pag hindi mo ako pinalakad, hindi kita papapasukin." Sabi ko, "Patayin na ako. Puputok na ang pantog ko." Hinawakan ko ang kamay ni sister ng bedridden. Hinawakan mo ang kamay ko. Pag gusto ng Diyos, lalakad ka. Hinawakan niya. Siya po'y lumakad, tumayo, diretso sa stage, nakalakad. Kita ng lahat. Hindi ko makakalimutan ang mga nagdala sa kanya. Alam mo ang sabi, "Father, umiiyak ako dahil ang dami kong galit sa dibdib. Kilala ko yan, ako nagdala dyan sa ospital. Pero ganun pala, nung nakita ko siyang tumayo, halos nawala lahat ang galit ko in an instant." Yung isa naman, "Father, ang dami kong utang. Hindi ako makatulog at lagi akong namumroblema.
Pero nung nakita ko yan nakatayo, Father, nawala lahat ang problema ko. Yung isa naman, Father, ako may buhat dyan. Plano ko nang hiwalayan ang asawa ko na bungangera. Pero, nung nakita ko yan, in an instant, nagbago ang isip ko. Mga kapatid, this is the mystery of God's kingdom. When we see the very glory of God in our midst, everything is secondary. Kaya nga mapalad kayo. You are here in Healing Center. You are here, have an access to our God in the Spirit. So, mapapakiusap ko sa inyo, huwag kayong mamroblema. May solusyon ang lahat. Ang katapat lamang yan ay isang himala ng Diyos. Everything will be okay. Amen? Maghintay lamang kayo. Mag-enjoy lamang kayo ng buhay. Simula po nung ako'y inordinan, dahil ko nang ipinray, karamihan namatay na rin. Sabi ko, hindi naman pala lahat ng nahihil, hindi na namamatay. Yung pala, ang healing is only God extension. No? Father, hindi, lahat tayo hindi pa handang mamatay at ayaw mamatay. Kahit yung mga banal-banal na dasal ng dasal, naku, ayaw rin mamatay ng mga yan. Kasi, minsan ko'y naimbita sa prayer meeting. Diyos ko po, itong napuntahan kong itong prayer meeting ay ibang klase. Nagdadasal ng 3,000 Hail Mary. Kala ko 2,000 lang ay nadagdagan na. Ginawa ng 3, pinahaba na ng pinahaba ang dasal. Hindi naman sinabi sa akin na sila pala nagdadasal ng gano'ng kahaba. Nung sinabi sa akin, malapit na kami. Ang sabi sa akin, kakain. Ako naman, very gullible, mahilig kumain. Ay, nung malapit na, Father, magdadasal muna tayo. Ha? Okay lang. Father, ibang klase ang dasal namin. 3,000, sabi ko. Diyos ko, sabi ko, sana pagdating ko, mahigit ng 2,000 ang nagdasal nila. Eh, nung ako'y dumating ka na, umpisa pa lang. Sabi ko, patay na. Tapos, may paniniwala pa sila na para effective ang dasal, walang iinom, walang kakain. Sabi ko, Panginoon, ano kayang kulto ang napasok ko? Wala naman ako kung hindi magtiis, kasama sila. Dahil, alam mo naman, pagkapari ka, may expectations. Baka sabihin nila, ito naman paring ito, paring-pari, ayaw magdasal. Nagpari pa. Hindi ako ibait-baita na rin ako sinasaksan sulok. Nagpikit-pikita na rin kasi yung iba naglalaki na sa kadamihan ng Hail Mary. Finally natapos ang dasalang salamat sa Diyos. Kala wala na itong katapusan. Nung tapos na sa akin, magkakain na. Aba, nakita ako. Hey, brothers and sisters! Naku, si Father Suarez, yung healing priest. Ano kaya na naman pakanalang mga ito? Sabi, Father, baka naman pwedeng i-pray over mo kami. Sabi ko, Diyos ko, gutom na ako. Di ba katakasalan natin? Sabi niya, sige na, Father, ako naman, ayaw ko silang i-disappoint. Baka may masakit, parang ito eh. Minsan lang makita, ayaw pa kami pray over. Kasi general healing prayer na lang. Oh, salamat, pumayag. At ito ang aking idinasal, sabi ko, Lord, ang mga taong ito napakabanal. Mahal na mahal ka. Dasal ng dasal. Pakiusap ko sa iyo, Panginoon. Kunin mo na sila. Alam mo, sabi, Father, we are not ready. Sister, sobrang tawa mo. Ayan, napalakpakan natin ng Diyos.
So while we're not ready, it is so blessed. It is such a blessing to hear and see the kingdom of God while we're still alive. It is possible. Kailangan lang open our eyes sa mga ganitong reality of God's manifestation. Mapalad tayo nagmamanifest panahon natin. Tingnan mo itong microphone na to na nawawala na. Tama na raw ang aking homily? Hindi pa? May tuwang-tuwa kayo, intervene. Oh, that is healing. Mapalad tayo naririnig ito. Kasi we need to hear this. You know, the very reason why seems to be na na-develop itong hindi ko naman alam na ako magiging stand-up comedian. No, I never thought it is possible as well. Kasi my field is not in this particular talking. Hindi ako mahilig dyan. Pero, I realized na itong mga may sakit, kadalasan serious. Dapat ngumingiti tayo, maikli lamang ang buhay, no? Tanggalin nyo na inyong problema. Sinabi ko sa inyo, mamamatay din lang tayo lahat habang buhay tayo masaya. Yung erase mo na ako simula nung nakilala ko si Lord. Wala na akong problema. Sabi na si Raulo daw walang problema. Okay lang ako si Raulo. Wala naman akong problema. Kayo, hindi nga kayo si Raulo. Ang dami nyo naman problema. I'm with the Lord. You know, we are with the Lord. And it's so good to be with the Lord. Sabi ko, tatanggalin ko na ang problema sa vocabulary ko. And then, I decided to, sabi ko, wala na akong problema. Nasaan ang problema mo? Tinanggal ko na. Paano mo tinanggal? Wala na yan sa aking vocabulary. Ay di wala. It's all challenges. Marami mga pagsubok, okay lang yan, na nagpapatibay sa aking pananampalataya, pero ibinabalik ko ulit, napakabuti ng Diyos. God is just so good. Like, the days like this, people like this, you know, what else do we need? What else do we need? Wala! Ito isa po ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi ko, mga kapatid, mag-enjoy na lang tayo ng buhay. Ang aking advocacy ay sana pag ako'y nagmimisa, nakangiti ang tao. Pag hindi nakangiti, ang prayer ko sa kanila, Lord, kunin mo na siya. Aba, di biglang ngingiti. Dahil nga, ayaw makuha ni Lord. Kahapon, may ipinray over ako. This is really something. It is a mystery to me. Yung aking ipinay-pray over, ay talaga namang iting comatose na talagang magbibigay na talaga. Pero ayaw pa rin ang asawa. Sabi, heal him, Lord! Heal him, Lord! Malakasin mo siya, Panginoon. Paano ba kaya ito lalakas? Who knows? Ang Diyos naman na nakakaalam. Pero yung faith ng babaeng ito, I believe, hindi siya hihindian ng Diyos. Nung ako'y nag-birthday, ako'y 48. So, alam niyo na ang edad ko. February. So, next year, 49. Sabi ko, Diyos ko, hindi na ako bata. At ako'y tumingin na naman sa salamin. Nakita ko sa mga, hindi pa naman pangit ako. Hindi pa naman mukhang bata pa rin, no? Sabi ko, Fernando, 48 ka na. Mula ngayon, huwag ka nang mai-stress. Huwag ka nang magagalit. Huwag ka nang magtatampo. Huwag mo nang sasayangin ang lakas mo sa pakikipagtalo. You know, sabi ko kasi maikli na lang ang buhay. I already lived more than half of my life
medyo nalungkot ako. Pero nung nakita ko kayo ngayon, sabi ko, nalaksan ako ng loob. Kung ako'y nalungkot, mas malulungkot sana kayo. Kasi mas matanda kayo sa akin. Dapat ganun din kayo. Dapat maisip nyo rin yun. Na matanda at handa na kayo. Hindi na kayo tatanda ng 50 years pa. Dahil kayo na ang susuko, kayo na magsasabing, Lord, kunin mo na ako. Marami akong kilalang ganyan. Mawalan ako ipin-pray over. Ang pakiusap sa akin ay, kasi 2 weeks ko siyang ipe-pray over, nabubuhay. Meron po akong president ng aking foundation, doctor from Canada. Mahal na mahal ang kanilang nanay. Tuwing pupunta dito, tumatawag yung mga kapatid, pumunta ka na dito, mamamatay na ang nanay natin. Mas maganda mapuntahan mong buhay. Di pupunta, tatawagin ako. Di pray over ko. After a month, buhay pa rin, makabalik na naman ang Canada. After a year, tatawag na naman. Nakatatlong beses na nangyaring ang buong pamilya. Sa pang-apat, sinabihan ako, Father, hindi ka na namin tatawagin. Sisiguraduhin namin na pagtawag namin sa iyo ay patay na. Yun na nga po ang kanilang ginawa. Magkaibigan pa rin kami ngayon. Totoo, nung ako'y tinawag nila, doon na, nakalibing na. Tapos habang nakalibing, yun ang aking ikinuwento sa misa. Nagtawanan na lahat ng tao. Parang hindi funeral. Parang piyesta. Alam nyo, sabi ko, kailangan, alam mo, malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi ang kaharian ng Diyos ay kalagayahan. Ayaw ng Diyos maging malungkot tayo. Bakit ba tayo nalulungkot? Lungkot, miserable life comes from lack of faith. Lack of trust. Naiinsulto ang Diyos dahil matapos siyang magpapako sa krus, parang kulang pa ang kanyang ginawa. Nagawa niya na ang lahat. Hindi na nga siya umaalis sa krus hanggang ngayon. Yun o, ang tagal-tagal na. Ang tagal-tagal na niya. Yung si Danay baka mapaihi. Ang tagal-tagal na to remind us that He did everything. He did His part for us to put all our trust in Him. So, hindi nakaka-insulto sa Diyos na tayo'y nagkakasala. It is given that we will commit mistake because we are imperfect being. Because we are just a mere creatures, tayo ay hindi perfecto. Alam niya, kaya siya nagpapako sa cross dahil sa kanyang kasalanan. Pero nagpapako sa rin sa cross for us to trust Him. Kasi napakaraming repercussions, consequences ang mangyayari sa isang tao na mayroong lack of trust in God. Unang-una na magiging manifestation ng our lack of trust in God is we are not happy. We will worry. Mag-aalala tayo. Matatakot tayo. Pag ang tao ay natakot, na tao ay nag-worry, na insecure, ang kasunod niyan ay ano? Nagiging madamot tayo. Tingnan mo siya. Pagka ikay naging madamot, papangit ka. Alam niyo, one thing I realize, dito po ay according to the law of nature, ang mga selfish na tao, mababaho ang kilikilang. It's true. Amuyan niyo ang kilikili niyo. Para ka nag-retreat, sister. No, totoo. Nung po ako'y umuwi sa Pilipinas,
Si mother, alam mo, ang mga madre, kung tumawa, hindi ka tulad niyo. Friends sila ni mother lang siya. Walang madre, hindi ka tumawa. Hindi sila bigay niya bigay. Dahil malalabasin sila sa amin. Yan, nakakatuwa palang magmisa dito sa... Babalik tuloy ako dito. Ang nagiging project ni laughter is the best medicine. You know, according to science, according to psychologists, to medicines, it's been a long understanding that laughter is the best medicine. So you already received the dosage. Magaling na kayo lahat. Hindi na nyo umuwi. Sabi niya, praise the Lord. Sabi ni Sister, Father, mag-swimming ka. May ano dito, may gagawin kaming racket ni Sister. Kami ng dalawa nakaka... Tama? Ay, nako si Sister, ang saya-saya. Yan, nakalimutan ko na. Ang sasabihin ka. Iniinitan ako, hindi ako nag-shower. Dahil alam ko late na ako. So, nagparinig pa si Sister na ang tagal na nilang naghihintay. Kasi nung pagpasok ko, 8 a.m. Tapos nakalagay, Mass is going on. Sabi ko, okay na, Mass going on, I'm still in the car. Sabi ko, baka may ibang Father Suarez na nagmili. Ay, nako, salamat. Ay, alam nyo, ito na ang sinasabi sa... Di ang saya-saya. Kung ganito ba kasaya ang misa, di maraming attend. Minsan kasi ang understanding ng iba, ang misa ay boring, parang funeral lagi. Totoo. Alam mo, meron kaming sa Africa, merong nandun sa Canada, merong African na bisita, kaibigan namin. Sabi niya, alam mo, ang misa dito pag Sunday, parang funeral mass sa amin. Totoo. Ano ba funeral mass sa kanila? Hindi na ito funeral mass. Wala pa namang namamatay. Lahat nga kayo ay nagdadasal na wag munang mamatay. Right? Taas ang kamay ng ayaw bang mamatay. So, kita mo kahit ito, tinataas ang kamay. No, it's a mystery. Kung anong mayroon itong mundong ito na ayaw nating iwan. Okay, given. Gusto niyo pang makita ang apo? Alam mo, marami tayong dahilan. Marami pang mission. Kahit walang mission, sinasabi gusto mag-mission. Alam mo, mga nagpapapray over sa akin, siguro nag-create na lang ng mga mission sa kanilang mga isip. Pagka may sakit na doon, nag-iisip ng mga mission. Mission, gusto ko pang makatulong, gusto pa, pag pinagaling naman, wala na. Namo-mission na. Totoo yan. Alam mo, lahat ng mga nagpapapray sa akin, Father, ayaw ko pa akong kunin ni Lord. May mission pa ako. Sige, anong mission? Hindi ko alam. Alamin mo, okay? Magpapagawa nito. Pagka may pangakailangan sa Diyos, mission. Pagka binigay na ng Diyos ang kanyang kailangan, hindi na mission, nangungumisyon na. Yan. Matapos mangumisyon, ang kasunod, konsumisyon. Yun, may sakit na naman. Buti nga.
Grabe, ang sarap mabuhay. Di, sabi ko, yan tuloy, napasarap na ako ng pag-homily. Inireklamo na ako si Father Suarez pag nagmimisa. Haba-haba. Okay lang ba yun? Okay lang. Minsan lang naman no? Sasabihin nyo tuloy ay, nako, Panginoon. Yan o, kaya sabi ng God, yung sinishare ko sa inyo sa reality. Reality of statement of Jesus. Ang sabi ni Jesus, blessed are those who hear what you cannot hear and see what you cannot see. Ano ba yun? Ang kabutihan ng Diyos na mangyayari lamang sa ganitong setting. Kasi sa setting na ganito, kung nasaan si Jesus ang center, God is the God of surprises. Who would know? Ako hindi ko rin alam. Nung hinawakan ko ang microphone na ito, hindi ko alam ang sasabihin ko. Kasi nung ako'y umupo doon, kung ano naman na kinuwento ng mga madre. Nawala tuloy ang aking sasabihin. O, sige. Kaya, tapos yung microphone ginagamit ko, pangit-pangit pa. Pero okay naman. Dahil nakita ko nung may bumasa, nainis nga. Ba't ba gagamit sa akin ang pangit-pangit? Nag-i-static kaya ginamit ng reader ganda-ganda. Sabi ko kay Brother Albert, paiwanan ang microphone. Yun ang gagamitin ko. Ito na ginagamit ko para. Kasi sa misa, ang mahalaga ay makuha ninyo ang mensahe ng Diyos. Ito yung take home. This will change your life, yung realization. Kaya minsan hindi naman yung healing. Ano na ba yung healing? Kaya na may healing na lang ng healing. Kaya hanggang nandito pa rin kayo. Healing na lang ng healing. Kaya may ako'y nasa abroad. Sabi sa akin, totoo ba, Father, na ang mga Pilipino maraming gift of healing? Sabi niyo sa RBM sisters, lahat sila puro healing. Sabi naman ng mga nasa abroad, oo nga, kami dito sa abroad. Sa Philippines, hiling na lang ng hiling. Kaya ayaw namin silang makausap sa phone. Kaya, nai-depress, kaya hiling. Can you imagine? We are always asking God, what we should ask from God. Ano ba ang, nung si Jesus ay buhay pa? Kasi wala namang pagkakaiba yung pangangailangan ng tao. Si Jesus, nung buhay pa, walang pagkakaiba yan. Ngayon lang, ang ating encounter kay God is in form of the Spirit. Pero ang dynamic should be the same. Dynamic should be the same. Mayroong nagpa-pray over sa akin. Pilipina, taga Davao. Nurse. Sabi sa akin, Father, ang tagal na kitang hinahanap. Sabi ko, bakit? I heard lots about you. Can you please pray for me? Okay, anong prayer ang gusto mo? Kasi, Father, huwag kang maingay ha. Huwag mong ipagsasabi. Sabi ko, ano yung hindi ko ipagsasabi? Kasi, 40 years old ako, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Sabi ko, Diyos ko po. Ay, pare, ako, hindi pwede. Sabi niya, no, Father. I-pray mo naman na ako ayaw ko namang mag-mother Ayaw ko namang maging RBM. Religious of the Blessed Virgin Mary. Ayaw ko rin namang tumandang dalaga. Sana magkaasawa ako. I-pray over ko na. Aba, nagbago ng isip. Father, palitan ko na yung prayer. Ano yung more specific? Anong more specific? Sabihin mo kay Lord, mag-lose ako ng weight. Kasi mataba ako. Sabi ko, sige. Sabi ko, Ma'am, ikaw ang una-unahang nag-ask ng prayer na yan. I don't know what to tell you. Pero papunta ako ng Adoration Chapel, I will spend an hour there. Can you wait for me? Okay. I'm very desperate, Father. Okay, nasa Adoration Chapel na. Sabi ko, Lord, I will spend 2 hours here para mainip ang babaeng yun. At umalis na. Nung pagkalabas ko, after 2 hours, nandoon pa rin. Sabi ko, oh, you're still here.
Yes, Father, I told you, I'm desperate. I don't want to be single for life. Sabi niya, gusto kong makatikim ng luto ng Diyos. Okay, bigyan ka ng luto ng Diyos. Aba, sabi ko, Lord, paano masasabihin ko dito? So I closed my eyes, sabi ko, Ma'am, please, don't eat too much. Huwag kang kumain ng madami. Eh di umalis na. Ay, salamat sa Diyos. Nataas din ako. After a year, pumunta ako sa isang lugar. Nakalimutan ko na lahat. Ano naman ako, araw-araw iba ang minimisahan. May babaeng lumapit, Father, do you remember me? Sabi ko, no. Who are you? I'm Ami from Davao. Oh, ano nangyari? Father, you won't believe this. I'm getting married. But to recall what you've told me, ano ba sinabi ko sa iyo? Father, you won't believe this. Ever since you prayed over me, every time I eat, I remember you. And I lost my appetite. Alam mo, I learned a lot from that. Sabi ko, kahit saan ako pumunta, yun ang sasabihin ko, that God wants to be involved in our life. I-involve naman natin ang Diyos sa ating buhay. That's what I said earlier, the dynamics is the same. Yung time ni Jesus, the people flocked over him, the crowds. And you know what it did? You know what they did? They listened. They listened to what God is going to say. They listened. Ngayon, baliktad. We want Jesus to listen. Pagdating natin sa simbahan, alam na natin ang sasabihin natin kay Jesus. Tinuturuan natin si Jesus kung ano mabuti sa atin, kung ano ang kanyang gagawin. Kaya, minsan, pumapalpak. Meron akong kaibigan. Sabi niya, katawa ka na, hindi pa naman ko nasasabi ang istorya. It's a true story. Yung may-ari ng Sonia's Garden sa Tagaytay, sa may Alfonso, nag-birthday siya. Naging close friend ko siya. So, ito naman is public yung kanya. Hindi ko naman i-announce ito. Minsan tuloy, may lumalapit sa akin, Father, may ikukwento ako sa iyo. Huwag mo namang i-huli. No, ini-huli ko lang yung mga public knowledge. Eto na. 30 years ago, nagdasal siya kay God. Kasi iniwan siya ng kanyang asawa. Ang sabi niya, Lord, pakinggan mo ang aking dasal. Magtitirik ako ng madaming kandila, magpapamisa ako. Pabalikin mo ang asawa ko, hindi ko na siya aawayin, paglilingkuran ko siya, gagawin ko siyang parang hari. Ay, hindi bumalik ang asawa. Pinili yung iba. Nag-birthday siya nung isang taon. 30 years na silang hiwalay. Alam mo, sabi niya sa speech niya, the best thing that ever happened to her is when God didn't answer her prayer. Ngayon bumabalik ang asawa after 30 years. Ang sabi niya, babayaran na lang kita ng 30,000 pesos a month. Huwag ka na lang bumalik. Dahil ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay iniwan mo ako. Kasi hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi mo ako iniwan. May mga panalangin tayong hindi dinidinig ng Diyos kasi yun ang makakabuti sa atin. Hindi ko naman sinasabi, hiwalayan yung asawa niyo. Kasalanan yan. But for God's totoo po itong story nito. Sama ko kayo, kumain kayo kay Sonia's Garden. Ito na, totoo ba na? O, totoo yun.
Tapos, noong isang linggo, nag-birthday yung kanyang asawa. Dahil nasa hindi pagbalik sa kanya, pinalawa niya ng kotse. Yeah, sabi niya, mahal pa rin kita. Pero, ayaw ko na sa'yo. Huwag ka na lang bumalik, may sweldo ka pa. Kasi mas masaya ako. At mas nakilala ko ang sarili ko. Mas napalapit ako sa Diyos. Kaysa naman bugbogan kayo ng bugbogan. Away kayo ng away. You know, I'm not promoting divorce. I'm promoting peace. Sana, no, totoo. Kasi, ang nanay ko ganyan din. Sabi, ano gagawin niyo? Kaya nag-iwalay na. Pagka kayo sinasaktan ng asawa, there's something wrong in their brain. Kasi, imposibleng walang problema sa utak ang taong nananakit. It is impossible. Ipa-psychiatrist nyo. Kasi ang psychiatrist at ang mga doktor, magaling yan humanap ng sakit. At kahit nga hindi kayo pwedeng i-surgery, kasi i-surgery yan. Oo, di ba? O, ang gusto nila, surgery, kahit hindi cesarean, cesarean. O, sige. Anyway. Ano, gusto mo pang makinig? Tama na. At ako'y pagod na rin. Yan, God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. So ngayon, we open up to God's grace. It's a healing. I-invoke natin ang banal na Spirito. We will invoke the Holy Spirit to come into this place and to heal each and every one. At dahin natin ang Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, Holy Spirit, I pray. Strengthen your power. Come in your strength and your power. Special way. Come in your own special Amina, way. Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Lakas ng mahina. Sinag lakas ng mahina. Pag-asa ka naming lahat. Father. Glory be To the Father, Son. glory be to the Son, Spirit. glory be to the Now and Spirit, forever. Amen. now and forever. Spring Amen. into the saints. Come like the spring in the desert. Weary of souls. Come to the weary soul. Healing power. Lord, let your sweet healing power Make us new. touch me and make me Amina, Espiritu whole. Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Sigla't lakas ng mahina.
pray sa parte ng inyong katawan na may sakit. Lahat ng parte ng katawan nyo may sakit. And we'll do a general healing prayer. Merciful and loving God, you call these people by name. Marami dito may sakit ngayon. Malabo ang mata. That's their eyes. Yung mga may glaucoma, may cataract, may pterygium, mga matang lumuluha, mga may matang natutuyo. Ipuin mo. That's their head. Mga may migraine, may tumor, nawawala ng buhok. That's their ears. Yung mga may vertigo, may tinnitus. Yung mga may sinus problem, may problema sa tiyan, may cyst, may problema sa puso, may block arteries, masakit ang balikat, may bukol sa dibdib, yung mga may cancer na nandito, magkikimo, may thyroid, may hypertension, may cholesterol. Lord, bless and touch them right now. Pasapasan mo po yung mga may asthma, may skin allergy, may scoliosis, may psoriasis, yung mga may depression. Lord, heal them right now. Isa-isa, yung mga may gout, nahihina ang memory, na-stroke, na-paralyze, na-aksidente, may problema sa spine, may ulcer, may hepatitis. Lord, bless them. Yung mga nagka-nervous breakdown, masakit ang likod, batok, tuhod, hindi makaluhod. Yung mga may emotional problem, mga taong maraming galit, hinanakit, maraming worries. Lord, bless them right now. Mga mahal namin sa buhay, hindi makarating dito. Yung mga financial problem, bless them, Lord, right now. As well as the intercession of the Blessed Virgin Mary, as we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. In Amen. the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Palakpakan natin ang ating Panginoon.